Ayun na nga, no, good day everyone. Sorry for the technical difficulties. Alam ko naman na hindi nyo narinig yung prayer since magkakasama naman kami. And ayun, to continue, good day everyone. We are the Team Mamba. And welcome sa final week natin ng ng Advanced Python Workshop, wherein papag-aralan natin lahat dito is data processing and visualization using NumPy, Pandas, and Matplotlib. So before we start the presentation, I would like to introduce my team muna. Ayun. So next slide, please. I am Ernesto Bernas, who will be presenting you all about the introduction to NumPy, kung paano gumawa ng arrays gamit yung NumPy and such. Adrian Benacifra and Gian Rafael Roldan will be teaching you all about the basics ng Pandas and data manipulation. And lastly, we have Alteno Maritero, who will be presenting you the visualization using the Matplotlib. So yun. Please react kayo kung nakasunod. Am I audible? Alright. So ayun, nakikita ko naman. Next slide na tayo. So start na tayo sa introduction to NumPy. Ano nga ba yung NumPy? Paano nga ba nagke-create ng arrays? And indexing and slicing, broadcasting, and the two types ng basic operations, which is yung arithmetic and aggregation. So next slide, start tayo. Ano nga ba yung NumPy? NumPy stands for numerical Python. It contains a broad array of functionality for fast numerical and mathematical operations in Python. Alright? So, ayun, numerical Python. Ang core structure na ginagamit ng NumPy is ND array or n-dimensional array. Ito yung mga nakikita natin dati, yung mga one-dimensional array, two-dimensional, and so on. Ang functionality ng NumPy is for data cleaning and ginagamit rin siya sa mga popular Python packages kagaya ng Pandas and Matplotlib. Kagaya ng sinabi ko, i-discuss yan later on ng mga teammates ko. So, okay kayo? Alright, so next slide tayo. Ito, creating arrays. Sorry. NumPy arrays can be created from Python lists or generated using special functions. Arrays are used to store numerical data efficiently in one or more dimensions. So we actually have a lot of functions in creating arrays, pero ang binigay ko lang muna dito sa workshop natin is 6 lang. Alright? So, and don't worry guys na ipapakita ko mamaya sa inyo yung demonstration ng code ng functions kung paano mag-create ng arrays. But before that, i-discuss ko muna lahat kung ano nga ba yun. Okay? So, start tayo sa np-arrange. Ang np-arrange, as you can see here sa sample codes, as you can see here, it creates an array with a range of values but returns an array. Next is np.array. Ito yung mga nagre-return ng nested list into NumPy array. So ayan, as you can see here, yung mga code, you can try this on your own devices kung gusto nyo para matry nyo pa and ma-experience nyo kung paano nga ba mag-create ng arrays. So, next slide. Linspace, np.linspace, it returns evenly spaced numbers between two values. We have here yung
start, stop, and yung size. Makikita natin yan mamaya sa demonstration, so don't worry about it. And itong NP zeros and NP ones, magkaparehas lang sila ng concept. Pag ginawa mo siya is magre-return lang siya ng zeros na array. Tapos yung ones naman magre-return lang ng 1. Alright, so next tayo is random values. Itong random values is if you want a data na from scratch and ayaw mo na mag-isip ng mga random data, pwede mo itong gamitin yung random values, random function para hindi ka na maghahanap ng mga real world data. So ayun, np.random.rand, ito is nagre-return lang siya ng values in a float. Okay? Tapos np.random.randint, it returns values in a integer. Alright, so start na tayo sa demonstration. Ipapakita ko sa inyo. So pwedeng pa-drag na lang ng inyo. Nakikita nyo ba, guys? Pwedeng pa-react na lang ako kung nakikita nyo. Alright, so ayan. Start tayo dito, creating arrays, np.arrange. Ayan. Sa arrange, guys, hindi siya nakapaloob sa hindi siya nakapaloob sa list. So open and close parenthesis lang siya. Ayan. Ganyan lang siya, 15. Sige, try natin. As you can see here. Oops, wait lang, sorry guys. Meron pa palang nakalagay dito. Ayan, so. Diba? 0 to 14. Kung gusto niyo hanggang 15, sige, gawin natin dito 16. Ayan, so. Dahil lang siya, yung arrange is range lang siya, di ba? And next tayo is sa array. Ito naman yung nested list. Ayan. Ayan, nakikita nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bale, naka 2-dimensional arrays na siya. Pag ganyan, pag array. So tandaan nyo, pag arrange is naka open and close na parentheses. And yung array is nakapaloob sa nested list. Okay? Malay nyo, ipa-activity ko yan. Joke lang. So ayun, next tayo. Linspace, ayan. Ang linspace naman is yung evenly spaced out nga, di ba? Ayan. So nagre-return siya, nag-start siya sa 0 hanggang 5, tapos 10 numbers. Ayan. As you can see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 5. Okay? So madali lang siya. Ito zeros, gaya sinabi ko, same concept lang siya. Ayan. See here. Ayan, 0. Tapos yung ones, ayan natin itong ones. So, ones. Ayan. Diba? Okay? So, same concept lang siya. So, madali lang siya, guys. So, don't worry kung kunyari, nag-iisip kayo, mahirap yung activity. Wala kayong hindi mahirap yan. Don't worry. Ayun. So, ito yung random rand. Ito naman is yung nagre-return ng float, yung rand. And yung randint is yung nagre-return ng integers. Okay. So, try natin muna yung float. Ayan. Okay? Ito naman. Ayan. So tapos na tayo dun. Next slide na tayo. Ayan, which is indexing and slicing. Nakasunod ba lahat? Please, can I have a heart react? Yun. A heart react naman, guys. Ayun. Mga tulog pa lahat. Pero tama lang yan. Okay lang yan. Indexing and slicing. Ayun nga. Indexing, most of us may already know this kasi syempre, second year na tayo. It's just the basics. And pero i-discuss ko pa rin para sa inyong lahat.
Ayun. So indexing, it lets you access individual, so iisa lang na element. And slicing naman, it lets you access a range or subset of elements. So ayan, as you can see, here's the sample. You can try this on your own devices. Ayan. Rows and columns. Ayan. Row 0. Ayan. Next slide tayo sa rows and columns. Ayan. Para if ever hindi nyo pa, hindi, like naguguluhan kayo sa rows and columns, ayan, may kita nyo dito is, ang rows is yung pag ganon. Yeah. Tapos yung columns is yung pataas. Alright? Nakakasunod na lahat? Yeah. Okay. So, next tayo is sa broadcasting. So broadcasting naman, it allows NumPy to perform operations on arrays of different shapes by stretching. Ayun, stretching nga guys. Remember the term stretching. Okay? So stretching is a term lang naman para ma-match niya or maging compatible yung sabihin natin may one-dimensional array tayo. Tapos gusto ko i-plus sa three-dimensional array. So sa NumPy, binobroadcast niya yung dalawang yon para mag-match or maging compatible. Alright? So here, as you can see here, we have two values. Ayan. Ito yung isa is naka one-dimensional. Tapos yung isa is a single value. Ayan. Ito yung magiging output niya. 3, 4, 5. Kasi pinag-plus niya lang naman. 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5. Di ba? Okay? Gising pa ba lahat? Okay, so next tayo. Mabilis lang to, don't worry about it. Basic operations. As I said earlier, may dalawa tayong basic operations, which is yung arithmetic. Most of us knows this already. And yung aggregation. Arithmetic, sige, didiscuss ko since basic lang naman siya. So these are the operations that are element-wise mathematical operations using these operations na addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and exponentiation. You can try this on your own devices. Ayan. Try nyo. Kayo bahala kung anong gusto nyong operation. And makikita nyo na mas makikita nyo or mas may experience nyo kung paano nga siya nagana. So ayun. Basic operation sa aggregation. Aggregation in NumPy is used for reducing values in a array into a single summary value. Most of us nga alam na to, kagaya ng sum, di ba? It returns the sum of all numbers in an array, tapos yung max and minimum. Yung bago lang para sa atin dyan is yung mean. Mean, median, STD. Mean, it returns the average of an array. Okay, so average. Median, it returns the middle value in a array. Kaya nga median, yung yung median. Ayun. Ang cool. Okay. Jokes aside, ayun nga, STD naman, it returns the standard deviation. Standard deviation, it measures how spread out the numbers are from the mean or yung average. Take note guys, yung low STD, pag trinay nyo to, low STD means it is close to the mean. Tapos high STD means values are more spread out. So, ayun. Sana nakasunod kayo sa introduction to NumPy. That's just my part. And doon lang nagtatapos yung part ko. But before we proceed sa ating next topic, which is yung pandas na i-discuss ni Brian Buenasifra, may pa-games tayo. Ayun. Ayan. Ayan, may pa-games. Wait. May pa-games tayo. Kita nyo ba yung screen? Hello, hello? Kita nyo yung screen? So, ayun, may twist dito. Kung sino yung nauna, siya, hindi pa twist yun. Kung sino yung nauna, siya yung magsasagot ng question ko. We have questions dito, kada topic. So, ang twist, ito, twist, maganda kayo.
Pag napili ka, you can, kunyari, hindi nyo alam yung sagot, you can either choose to, tawag dito, share. Ay, hindi. Call a friend. Call a friend. You can call a friend para magsagot ng question na yon. Pero ito yung twist. He or she can either steal that whole merit or pwede mong i-share. So, kayo na bahala. Kunyari, tinawag siya tapos bigla kang, sabi niya is, sige, akin na to lahat. Ay, kayo na bahala doon. So, ayun. Next naman is, if hindi naman nasagot or wala namang, ayaw niya mag-call a friend, ayun. Anyone from this cluster can answer and get the point. So, may steal niya pa rin. Alright? So, pwedeng heart react na lang kung okay kayo lahat doon. Nakakasunod ba sa rules or parang sinabi ko? Ayun. So, ready na ba ang lahat? Ready na ba? Ready? Okay. So, kung ready na, set na natin siya. So, 7 seconds. 3, 2, 1, toot! Ayun. Ang nauna is si kakulitan. Kakulitan. So, ayan. Move na natin muna yung duck game. So, ang first question is, in broadcasting arrays, what is the term stretching? And you can unmute your device kung ano. In stretching, in broadcasting arrays, what is the term stretching? Hello. Ayun, hello, rinig ka namin? Sige. Tingin ko, ito yung operation na pina-perform between doon sa arrays para makapagbuo ng different shapes. Pero may hinahanap pa akong other answer, pero sige. Ayun, so everyone from this cluster, you can either steal. Ayan. Okay, nauna, sino? Uy, si Aaron Kyle. Si Grace Banzali, siya yung nauna. You can unmute your device. Ayun. Yung stretching, siya, nagmamatch yung smaller array dun sa malaking array. Okay. So, ayun. Pwedeng pa-take note na lang ng mga merit. Ayun. So, nice. You can now mute your device. Thank you for participating. So, next question tayo. Ayan. Next question. Last question. Ayan. Espinola. So, ayan. Espinola, are you ready? Are you ready, Espinola? Yes Ready po. ka na ba? Yes po. Ayun. So, if ready ka na, ito yung second question. What is the problem of this code? Ayan. Ano mo nga ba ang problema ng code na ito? Yung yung sa start siguro hindi siya 0. Ay hindi pala, Okay. sorry, mali. Hindi. Sige, yung take your sa, time. Yung sa stop, ay hindi, yung sa step, siya, lagpas siya dun sa stop. So, kung mag-i-stop siya sa 2, hindi gagana yung step na 3. Okay. Tama ang sagot mo. Pero actually meron yan dalawang solution. Yung problem na to, na question na to. Pwedeng na lang ako. Pa-drag na lang ako ng window na yon. Yes. Yeah.
Ayan. Wait, where's na yung... Ayan. Actually, may dalawang, ano yan, dalawang solution. Kagaya na nakikita nyo dito is naka-arrange siya, di ba? Ayan. Pag naka-arrange siya, tapos nasa loob ng list, titignan natin kung gagana. Hindi siya gagana. Kasi, kanina, kagaya na sinabi ko, is ang arrange is ano lang siya, range lang siya, di ba? So open and close parenthesis lang siya. Yung nested list naman, or yung list na naka-array is np.array. Ayan. So ang magpiprint dyan is 1, 2, 3. Ayan. Pero pwede rin yung arrange, pero arrange, tapos walang brackets. Hindi natin yan. Walang brackets. Pero ang magpiprint lang dito is yung 1 lang. Kasi ang step niya hanggang 3, kagaya nga sinabi ni Frankie, is hindi siya umabot ng 3. So ang step niya lang is nag-start siya sa 1, tapos hanggang 2 lang. Diba? Ayun, so still may point ka pa rin. And ayun, doon lang nagtatapos ang aking presentation for the introduction of NumPy. And ayun, to proceed for the next topic, may I now call on Adrian Buenasifra, who will be teaching you or presenting you all about the basics ng pandas. Ayun, just wait for a minute. So, good morning, everyone. I am Adrian Buenasifra, and I'm here to present to you our introduction to pandas. So, before ang lahat, ask ko lang if lahat ay nakakasunod. If yes, please react a heart, and if not, don't hesitate to drop your questions in the comments. Okay, so may nakikita na akong mga heart reacts. Thank you. So for our introduction to pandas, we will tackle 5 topics. So what is pandas? What are the kinds of data pandas handle? How to read and write tabular data, creating, importing, and manipulating a data frame, and the conversion of column to NumPy array for NumPy statistical operations. So we sent the presentation in advance for you guys to download the file from the link given sa presentation, which is cluster 2 as a CSV file kasi gagamitin natin siya while we're tackling the topic. So, next slide. So, ayan, let's start. So, ano nga ba yung pandas? So, pandas is an open source Python library for data analysis. So, from the word data analysis, it handles the data where it performs actions such as, ayan, analysis, manipulation, and cleaning. So, why is it built on top of NumPy? So, kaya siya built on top of NumPy kasi pandas can actually work with NumPy. When we are using pandas, dun sa conversion part, we can perform the numerical operations na na-mention ni Mr. Bernas, such as getting the mean, median, and standard deviation on the pandas data frame. So, ang pandas ay nagpa-provide ng series and data frame objects. So, nakikita niyo itong table sa kanan, di ba? So, ang series, it's one-dimensional. So, imagine niyo itong table, pero yung name lang siya, wala yung age. So, that's the series. And then, kapag data frame naman, it's two-dimensional, which means itong whole table, ayan, data frame na siya. So next, it's designed for tabular and time series data.
So, kaya hinahandle ng pandas yung ganong data kasi mas madali and mas mabilis niya talagang ma-handle yung data, which may kita nyo sa mga susunod na slides. So, ano lang, FYI, PANDA stands for panel data. So, next slide. So, ito yung kinds of data that pandas handle. So, merong 4. So, may tabular data, which is CSV, Excel, SQL, JSON, and HTML. So, itong tabular data, nakikita nyo na siya dito sa baba. Itong whole table na to, that's already a tabular data. Next, you have the time series data, which will include the time and date. So, itong date quiz taken na column, andyan yung dates, so that counts as a time series data. So, next we have missing or null values or none. So, none stands for not a number. So, itong kay Alteno, wala siyang age, wala siyang number, kaya siya none or it's not a number. And lastly, we have the mixed type data, which contains text plus numbers. Itong table din na to, it's mixed type data kasi sa name may text, sa age may numbers, and also dito sa may date quiz taken may date. So ayun, naintindihan po ba? Please react to heart if yes. Okay, so thank you for the react. Next slide tayo. Ayan. So, create, import, and manipulate. Magsa-start na tayo sa coding. Okay, so now, let's start with the create. So, when we're creating a data frame, if naaalala nyo yung pag-create ng dictionary sa tinuro ni Sir Steven, yun yung first step in creating a data frame. So, example dito, my students, which is yung gagamitin nating name for the dictionary. And then, ang key niya is name. And then, meron siyang values na iya, ton, gian, and Alteno. Don't forget, guys, na yung values na ilalagay nyo is dapat nakapaloob sa brackets. And then, after creating a dictionary, doon na natin siya gagawing data frame wherein itong DF, ang ginagamit ko talaga is DF para mas madali, pero you guys can create your own variable for your own data frame. So, ang magiging code nito is yung variable is equals to PD, which stands for panda. Pag nag-import pala kayo ng pandas, I suggest na gumamit kayo ng alias tulad nitong PD para mas mapadali din kayo. So, ayan, df is equals to PD dot data frame. Ano to guys, dapat talaga capital yung D siya ka F. And then, open close parenthesis, and then, yung variable na, ay yung name ng dictionary na ginawa natin. So, sample tayo. Ayan. So, ito yung pag-install ng independence, na pag-import. So, ayan, for this topic, gagamit tayo ng pandas and ng numpy. So, ayan, sa pag-create ng data frames, ayan, may kita natin yung students, yung keys. So, for my sample code, nagdagdag ako ng seat work and ng quiz. Kayo din, pwede kayong magdagdag sa sarili nyong codes para ma-explore nyo pa yung data frames. And then, ito yung dineclare ko na siya as a data frame. And then, try natin siyang i-print para makita natin yung output na to. So, ayan, nakikita nyo dito, pinrint niya yung column names and then yung laman ng bawat columns. Ayan. So, next naman, import. So, we can import CSV, Excel, SQL, JSON, and HTML. So, remember yung pina-download ko na file sa inyo as CSV, dito nyo siya pwedeng gamitin. So, ayan. Okay. Ang magiging syntax nan is
again, need nyo talaga mag-declare ng variable. So df is equals to pd dot read underscore and then yung file type ng i-import nyo. So for this instance, we're gonna import the CSV file. So it's read underscore CSV and then open close parentheses and then yung, don't forget the quotation and then lagay nyo sa loob ng quotation yung file name ng i-import nyo, which is yung cluster2.csv. So, pag nirun natin siya, yan. Ayan. Nakikita natin lahat ng nasa loob ng CSV file na yon, which is yung nasa loob ng, which is yung members ng cluster natin. Ayan. So, for our manipulation naman, we have two. I gave two examples since ito yung mga basics. So we have creating column with value and renaming column. So yung creating column with value, for example, gusto natin kunin yung score ng bawat student from quiz 1 and quiz 2. So ang magiging syntax niya is gagawa tayo ng new column, which is yung df scores. So, pag gagawa kayo ng column, again, lagi nyong i-include tong data frame, and then brackets, and then yung magiging name ng column na yon, which is yung scores. And then equals, so, since kukunin natin yung scores ng kukunin natin yung total ng dalawang quiz, lalagay, again, df quiz 1 plus df quiz 2 para ipagpa-plus niya yung score ng each student from quiz 1 and quiz 2. So, let's try. So, ayan. So, balik natin ito. Nasa taas. Ayan. So, dito sa part na to, nakikita nyo na gumawa tayo ng bagong column na scores and kukunin natin yung ayan. So, galing na natin ito kasi lumaman siya available. So, pag pinrint natin siya, ayan. Nakikita niyo yung scores naming apat, which is ayan, may 16, which is 4 plus 2, 6, and so on. So, next. Renaming column naman. In renaming columns, gagamit tayo ng keyword na rename. So, df, yung data frame kung saan nabibilang yung column na i-rename nyo, dot rename, and then parenthesis columns, is equals to curly brackets, and then yung old name ng column na yon, which is yung scores, and then yung new name naman na ipapalit sa kanya, which is average. And then, lalagyan natin siya ng in place is equals to true. So, bakit natin siya lalagyan ng in place is equals to true? Kasi kapag di natin siya nilagyan, sa ibang data frame siya mapupunta and hindi dun sa data frame na pinipili nating palitan. So, example. Ayan, so, exit natin ito. Okay. And then, itong renaming columns. So, ayan. So, pag niran na natin to, wait lang. Wala siyang in place. Ayan. Kapag di niyo siya nilagyan ng in place is equals to true, hindi niya mapapalitan yung column na gusto niyong palitan. So, pag nilan natin siya ulit, ayan, nakikita niyo na average na yung lumalabas and hindi na scores. So, ayun, very important yung in place is equals to true. So, next slide. So, Kaggle, ano nga ba yung Kaggle? So, Kaggle is an online platform for data science and machine learning. So, for our project, dito kami kumuha ng real-world data set, as in, it can lead to thousands of data. So, ayan, you can download data sets and analyze them using Pandas, NumPy, and Matplotlib. So,
So next slide. So this is where we read and write tabular data. So kanina na-discuss na natin yung read. So ayan, pd.read underscore and then yung file type ng i-read nyo na data. And then when we're going to write, it's df, yung data frame na gusto nyong i-write sa isang file, and then to underscore, and then kung anong file type nyo siya gustong ilagay. So if want nyo siya maging Excel, it's to underscore Excel, and then yung open and close parentheses. So mamaya makikita nyo kung paano siya gagana. For now, I want you guys to try this. Hindi ko na siya ipapakita pero gusto kong i-try nyo siya on your own. So itong DF, as I said kanina, na-read nyo na siguro yung pina-download na file. And then you try the print.df.head and print.df.tail. So sa head, ipapakita niya yung first 5 rows. And sa tail naman, ipapakita niya yung last 5 rows. So ayun, I will give you guys the time to try it. And please react to heart if nagawa niyo na. So ayan, nakita ko na si Miko na nag-heart react. How about yung iba? Na-try nyo ba? Ayan, nag-react na din si Perth, si Kyle. Okay, so I think we can now proceed. So, ito naman, I forgot to, hindi man I forgot. Pero idadagdag ko lang na kapag mag-write tayo ng data frame sa isang file, lagi nating i-include si index is equals to false. Bakit? Bakit siya false? Kasi pag hindi natin siya nilagay, di ba nakikita nyo dito sa output? Sige, run natin siya. Andito yung index, di ba? Ng bawat value. Yan, bawat row, andyan. Pag hindi siya naka-index is equals to false, pati yung index na yon ng bawat row, masasama siya dun sa file na yon. So, since nagde-data cleaning nga tayo, minamanipulate natin yung data, we want it to be clean as possible. So, ayan, kaya tayo nag-i-index is equals to false. So, next slide. Sorry. So, ito na. Last slide na tayo for the introduction to Pandas. So, we're now going to convert a column to NumPy array for NumPy statistical operation. So, dito na papasok yung pag-work ng NumPy and ng Panda with each other. So, ito yung na-mention na to ni Mr. Bernas, but I will explain it again para maalala nyo. So, ito yung mga karaniwang kinukuha sa mga data frames, which is yung mean, splitting things equally, or yung average. And then yung median naman is middle value. Sabi ni Mr. Bernas, mid yan. So, ayun. And then next, we have the standard deviation, which means how spread out yung data from the mean or from the average. So, pag low standard deviation, it means mas closer sila sa average. And then pag higher, it means mas spread out sila or mas malayo sila sa mean. So, ang pag-convert ng isang column to NumPy array is itong makikita nyo sa baba. Ako, I suggest na yung i-convert yung column is i-include nyo pa rin sa bagong variable, pero lagyan nyo siya ng values para alam natin na naka-NumPy na siya. So, ayan, avg or average underscore values is equals to df, yung column na gagawin nating NumPy, which is average, and then dot to underscore NumPy, and then open and close parentheses. So, i-run ko siya sa VS para makita. Ito. So, ayan. Pag nirun ko siya, hindi pa naman siya magpapakita, pero makakonvert niyo na yung column na yun to NumPy. So, ayan, since na-convert na natin siya, mag-focus na tayo ngayon dito sa Visual Studio.
So pagka numpy na siya, pwede na natin gamitin yung numerical operations from numpy, which is yung getting the mean, median, and then standard deviation. So ayan, makikita nyo, NP numpy.mean, and then open and close parenthesis, and then kung ano yung numpy na convert na natin, which is yung average values. So ayan. Ito yung keywords, mean for mean, median for median, and then the standard deviation is STD. So, ayan. So, kung gusto natin siya i-print, I'm pretty sure we all learned from Sir Steven. So, ayan. Pwede kayong yung F, ganyan. Pero, ito muna yung ginamit ko for now. So, pag mayroon natin siya, ayan. Makikita natin yung mean of average grades is 12.5, median is 13.5, and then yung standard deviation is 4. So medyo mababa siya, no? So ibig sabihin, i-interpret natin na mas malapit sila sa average. Ayan. So ito na, ipapakita ko na yung pag-write ng data frame sa isang file. So ayan, i-write ko siya to CSV. And then yung gusto kong name is sample.csv. And then, of course, index is equals to false. Para hindi kasama yung index. Ayan. So, check natin ngayon yung sample. Ayan. So, nakita nyo, wala yung 0, 1, 2, 3. Ipapakita ko din kapag naka-index is equals to 2. Pero ayan yung nasa loob ng CSV file kapag nag-write kayo ng data frame. Ngayon, try natin siyang i-true. Then, yan natin ulit. And then, check natin. Ayan, nakikita nyo, may index na bawat row. So, ayun nga, dahil data cleaning tayo, as much as possible, we want it to be clean, kaya tayo nag-i-index false. So, that's it for introduction to pandas. Naiintindihan po ba ng lahat? Please react to heart if yes. And if may questions po kayo, don't hesitate to ask. Okay, thank you for the react. So again, bago tayo mag-proceed kay Mr. Roldan for presenting the data manipulation, I will be asking a few questions then. So, yung doc ulit tayo. Ayan. So, ayan, let's start. Uy, ayun, si Miko. Okay, Miko, here's your question. What is the syntax for importing a CSV file? Hello, may audible ba? Yes po, audible ka. ed.read_csv. Okay. Your answer is correct. And wag natin kalimutan yung open close parenthesis and then yung file name. Pero you're still correct, so tayo ang merit. Okay, so last question natin. Let's start. Wala. Ayun. Okay, Miss Julius, here's your question. So give 2 types of data that pandas can handle. Hello? Am I audible po? Yes po. Yung CSV file na shinare niyo sa amin kanina, which is yung cluster, CSV file and HTML if I'm not mistaken. Okay.
Tama naman, data siya. Pero if everyone can remember, may 4 na kinds of data that pandas can handle. So, magko-call a friend ka ba or does anyone want to answer pa? Pwede po kayong mag-raise hand. We will give chances to others po, Sir Miko. So, okay, so ay, natawag na din si Gonzali. Sorry. Si Fondo. So, Mr. Kyle, give 2 types of data that pandas can handle. Mixed type data, mga text and numbers, then missing values. Okay, thank you so much. Correct yung answer mo. So, the merit is yours. And then, so, ayun, na-take down naman yung merit. So, ayun, thank you guys for listening. I will now call on Mr. Roldan to present to you the data manipulation using pandas pala. Ayun lang. So, hi everyone. Nandiyan pa ba kayo? Heart react nga kung gising pang diwa natin lahat. Hello, hello. Miss Morales, nandiyan po ba kayo? Pineda, since di ko kita yung camera niya. So now let's proceed sa basic data manipulation and analysis, which is connecting part ni AB galing Panda. And now we have 3 topics, which is handle missing data. 5 topics: handle missing data, combine data set, and save clean data, summary statistics, manipulate text data. Now let's proceed sa handle missing data. Handle missing data. Handle values can cause errors and wrong results. So how handle missing data works? Now let's proceed sa drop and fill. VS Code tayo. So, ngayon gawa muna tayo ng data frame natin na merong 3 category, which is name, section, course, and name, section, course. Gawa tayo ng data frame natin. Wait lang, comment lang natin itong ginamit ni AB. Meron pa ba? Tag muna natin lahat. So, ngayon gagamit tayo ng import panda as PD, gaya ng ginamit kanina ni AB. And now, meron tayong data na ang nilalaman is name, section, course, and meron tayong 4 na tao, which is ako, si Ton, and si AB. Gawin natin si Tero. So ngayon yan. Ang meaning ng drop natin is dinadrop niya lang yung mga value wala. Like ito, si Abrian wala siyang value and si Tero wala siyang value. So palitan natin yung example. Ito yung kakalabasan niya. Yan. Ang lumabas lang sa atin is si Gian and si Ton kasi sila lang yung may parehas value. Kumbaga, dinrop niya yung mga walang value. Ayun yung purpose ni drop. So now, let's proceed naman sa fill. Same tayo ng gagamitin na data, which is yung pa rin, yung name, section, and course. TLS natin para kita niyo.
Yan. Ngayon, yung PhilNA, siya yung nagfi-fill ng mga datang wala. So ngayon, lalabas dyan yung mga si Alteno, si AB, kahit wala silang data, lalabas sila kasi nag-fill tayo. So ayan, finil niya ng no answer, both kay Abrian and Alteno. Ayun yung purpose ni fill. Fini-fill niya lang yung mga missing values. And now, let's proceed sa combined datasets. So, ang combined datasets, data can be split multiple files or tables. Paano ba nag-work si merge and concat? And ano nga ba ang pinagkaiba ni merge at concat? Si merge, it combines data frames. Pinagsasama niya yung dalawang data. And si concat, siya yung nag-i-stack ng data frame. Siya yung mas nag-aayos like vertically or horizontally. So, now, let's proceed naman sa merge muna. Same pa rin tayo ng gagamitin, import Panda as PD. So, ito. Ngayon, gagamit tayo ng dalawang data frame. Yan. Ngayon, gagamit tayo ng data frame na may name and year and course. Pagka magma-merge kayo, kailangan meron kayong category na same. Gaya nito ni name. Meron sa data frame 1, meron sa data frame 2. Kasi pag wala yan, hindi mo sila mapag-merge. So, dyan magbabase si merge para mapagsama niya yung dalawa. And now, ipapaitan natin si merge. Ito yung gagamitin natin. Merge df is equals to pd. Ang ano natin sa kanya, ang gagamitin natin sa kanya is merge para magamit natin yung merge. So, lalagay natin si df1 and df2. Yan, napag-merge natin sila gamit yung year and course. Napagsama natin sila by using the name. And now, let's proceed naman sa concat. Ang keyword natin para sa concat is, ang totoo niyan, concatenate siya. Pero ang keyword natin sa kanya para gamitin is concat. And now, i-run natin si concat. Yan, parang pinasok niya lang, pinagsama niya, inayos niya. Pwede natin gawing horizontally and vertically. Now, proceed tayo sa save clean data. Ngayon, bago tayo makagamit ng CSV, Excel, bago natin siya magamit lahat, kailangan na natin i-install si Open File Excel sa terminal natin. pip install Open File Excel. So, install muna natin siya. Install muna ng lahat. Bigyan ko kayo ng kahit 1 minute para i-install siya. Sa mga hindi pa nakakapag-install. Ito yung paraan para mag-save or mag-read. Sa mga kaninang hindi nakapag-try, ito, install nyo lang yan. So, explain ko ulit, si index false, ginamit kanina ni AB, in-explain kanina ni AB. Kaya may index false kasi para mawala yung index niya sa gilid. Yung napapansin nyo ito, ayan, may 01, 01, ayun yung index niya sa gilid. Para mawala yan dun sa save nating CSV or Excel, lalagyan natin ng index false. Now, try natin siya. So, ang ano lang natin sa kanya is, wait, asa na to? DF kasi data frame index. Wait lang guys. Yan. Gamitin natin yung kanina kong ginamit na data frame, which is yung my name, section, and course. Yan. So, ito lagyan na natin to ng value. Let's say 1, and then PSIT. Yan.
So, to save, unahin natin sa CSV. Ito yung file name natin. Save natin yun. Pag magsasave tayo ulit, to underscore CSV. Yan guys, tingnan mo lalabas dito yan. Which is yan. Tapos sample natin. Pag Excel naman, papalitan lang natin yung CSV ng Excel. Ito, Excel na siya. So kung gusto natin i-open, lalabas na siya sa Excel. And now, let's proceed sa summary statistics. Ito, kadalasan itong ginagamit sa average score, total score. Minsan ginagamit din siya, madalas ginagamit din siya sa grades natin na pang-summary. Ngayon, ang gagamitin lang natin is yung mean, sum, minimum, and max. So, balik tayo sa Visual Studio. Gawa tayo example. Comment lang natin to. Same pa rin, import as panda as PD. So, ito, lagyan natin content. Kita nyo ba? Malinaw ba sa inyo yung code? Baka masyadong maliit Kita ba? Heart react kung naliliitan kayo. Pag naliliitan kayo, sabi lang kayo. Heart react kung okay lang. Hello everyone. Okay lang. Sige, thank you. So ngayon meron tayong data. Lagyan natin ng name and score. So ngayon kukunin natin si score. Average. Ang average is mean. So kanina pang ini-explain nito. Pagka gagamitin natin is mean. Total, sum, minimum, maximum. Ayan yung keyword nila. So ngayon, ang meron tayong name, which is Gian, Ton, Abrian, Alteno, and yung score nila. And now, run natin siya. Ina-calculate niya, and average is 86. Total ng score namin lahat is 345. Minimum is 78, and maximum is 92. Pag pag sa summary of data, ayan lang yung ginagamit niya. Pero meron pang iba dyan. Yung ibang tinuro kanina nila AB. And now, lastly, manipulate textual data. Siyempre sa Excel, iba pa rin yung iba yung sa numbers natin and dun sa data natin for text. So ito, clean message text format strings extract information. So ito yung mga madalas na nagagamit, si uppercase, si lowercase, and si first letter. Ito yung yan. So, sa data natin, gagamit lang tayo ng series, which is itong apple, banana, cherry, and date. Balik ko lang ulit, series is pag isa lang, tapos pag data frame is yung marami na. Tapos ngayon, ang keyword natin para sa kanila, ang keyword natin para sa kanila is str.upper. Pag sa uppercase, pag lowercase, str.lower. Tapos sa capitalization, str.capitalize. So, ayan. DF, tapos yung product natin, lagyan natin ng name niya, product, tapos equals to DF, product, tapos string, upper. So, print natin siya. Ganito yung kakalabasan niya. Pansin nyo guys, medyo magulo. Kasi yung labas niya? Pa row. So, para gawin natin siyang column-wise, dadagdag lang natin is T, sa dulo ng natin, sa dulo ng print natin. Diba? DF yung kinuha natin. Ngayon, dadagdagan lang natin ng .t para mag-transpose siya, maging column siya. Kung gusto niyo ng mas magandang visualization, yan. Mas maayos, mas malinis. Product upper, lahat ginawa niyang capital. Product lower, lahat ginawa niyang lowercase.
tapos product capitalized, lahat ng first letter niya is ginagawa niyang capital. Ganun lang siya para mas malinis tignan sa data natin. So, that's all. Ayun yung 5 nating basic data manipulation and analysis, which is connected siya kay AB. So now, let's proceed sa question. What is the purpose of drop NA? Gamitin rin natin si Duck Race. Nandiyan pa ba kayo? So ngayon, race again tayo. So Morales, Daphne, andyan ka ba? Hello, rinig ba? Yes, rinig ka. So ang Um, question natin is, what is the purpose of drop NA? Yung sa pagkakaintindi ko, siya yung nagre-remove ng rows or columns sa missing value. Tama, which is true. So you got the merit. And then the next question is, what is the difference of merge and concatenate? So Doc tayo uli. Gulyes. Another chance para kay Gulyes since kanina hindi mo nakuha yung kay AB. Ang question natin is, what is the difference of merge and concatenate? Hello, audible? Yes, audible ka. Yung difference nila is that, wait. Go lang. Yung merge P, nagme-merge niya yung pinaka combined data, and then yung concatenate pinaghihiwalay. Tama naman siya. Pero ang concatenate is parang mas inaano niya lang, vertical wise or horizontal wise. Mas nililinis niya yung data. Pero tama naman yung sagot mo, which is true. Tapos ang nakakuha ng natin ngayon, merit natin ngayon is si Morales and Gulyes. Now let's proceed kay Altenotero para sa basic matplotlib. Wait for a minute, guys. So, ayan. Ako si Alten Otero and yung topic ko is yung visualization. Next naman, yung topic natin is yung visualization using Matplotlib. I think karamihan naman sa atin is familiar dito sa library na to kasi ginamit natin to sa quantitative natin and nung nag-simulate tayo. So para mas maintindihan natin, yung Matplotlib is a powerful Python library used for data visualization. So dito, yung Matplotlib, it allows us na makapag-create ng charts and graphs para dun sa data natin and mas maintindihan natin yung data na yun using visualizations. So sa topic ko or natin, i-explore natin yung 4 na types ng plots, which is madami talagang plots na nasa loob ng library ng Matplotlib. Pero ito yung 4 main types na magagamit natin sa real world data. So first is yung line plots. We also have bar charts, scatter plots, and histograms. And dito sa topic ko, gagamit tayo ng real world data para mas maintindihan natin and meaningful yung session natin. So before we start, it's always a best practice na mag-create ng virtual environment using this command, pi-m benv.space_benv. And para i-activate natin yung virtual environment na yun, we use this command na .benv/scripts/activate. So next slide. So para mas ma-visualize nyo na siya beforehand, ito yung line plot and ito yung bar chart.
And ito naman yung scatter plot. And lastly, ito yung histogram. So ito yung i-discuss natin ngayon. So huwag kayong mag-alala, madali lang naman siya. Medyo redundant lang and may iba-iba lang silang gamit sa real world data. So before we proceed sa line plot, syempre kailangan nating maintindihan ano ba yung parts ng figure na makikita natin sa plot. So una, we have the figure. Ito yung full canvas na makikita natin pag nag-run tayo ng isang plot. Ito yon, figure. Buo yan, lahat. Yan. So next is yung axis. Ito naman yung area kung saan mismo dinidisplay yung data. Ayan. Kung makikita niyo yung cursor ko, ayan, yung blank space sa gitna. Yan. So next is yung axis. So we have two axes, X and Y axis. So lagi nating tatandaan, yung X is yung horizontal, itong sa baba. Ayan, X axis. And Y axis is yung pa-vertical. I think naintindihan niyo naman yan dati pa. So next is yung title. Yung title naman, ito yung main heading ng plot natin. Makikita natin to sa top center ng ating plot. Ito. Pero pwede natin siyang i-configure kung gusto natin usog sa left or sa right. And next, we also have X and Y labels. So labels lang siya na nagdi-describe kung ano ba yung nire-represent ng X-axis or Y-axis. So ito yung X-axis sa baba. And Y-axis naman tong sa kaliwa, yung pa-vertical. Next, we have tick labels. So yung tick labels, for example, kung nakikita nyo yung cursor ko, ito yung tick labels, yung guhit sa gilid ng Y-axis or X-axis. Yung tick labels naman, yun yung katabi ng mismong tick. Ayan. Ito, yung guhit na yan. Yung katabi niyan, yun yung tick labels. So, madali lang naman siya magets. So, next we have the spines. Simply border lang siya within the plot para mas buo yung visualization natin. Ito siya. Ayan, spine yung tawag sa kanya. And next we have grid. Self-explanatory, grid lines. For better visualizations lang siya and para mag-align yung text and mas maintindihan natin. Ayan, yung grid lines. Yan, grid or grid lines. Very basic naman yan. Next is yung lines. So dito naman sa lines, nire-represent na ng lines yung data natin. For example, we have two lines here sa figure, yung blue and yung orange. So data na yan, may nire-represent na siya na data within our plot. And next is yung markers. So yung markers, ganun din, nagre-represent din siya ng data or symbol siya for specific data. Ayan, markers. May kita nyo dito sa figure yung pa-square. So, pwede natin yung i-configure kung gusto natin square, circle, star, plus sign, kung ano yung trip nyo sa buhay. And lastly, we have legend. So, yung legend, simply na ina-explain niya lang ano yung nire-represent ng each data or ng line or ng markers sa ating plot. So, sa figure natin, yung blue line, nagre-represent siya ng blue signal and yung orange line, nagre-represent siya ng ng orange signal. So, ito yung figure, yung mismong box. Naku-configure din natin yan kung gusto natin sa upper right, upper left, lower left, center. So mamaya i-discuss natin yan. So next. And now let's proceed sa ating first plot. We have line plot. So a line plot displays data points connected by a line, yung pinakita ko kanina. So best siya na gamitin to show trends over time, yung mga monthly sales, yung temperature across days, etc. etc. So to create a plot line, syempre, kailangan nating install yung dependencies or yung library na kailangan natin, which is yung matplotlib. Using this command, yung pip install matplotlib. So, since sinend naman namin yung presentation namin ahead of time, I think nakapag-install naman na siguro kayo para makapag-proceed tayo smoothly. And ngayon, sa ating VS Code, kailangan nating i-import yung matplotlib along with its submodule. So, yung pyplot, submodule siya ng plotlib. And yung PLT naman dito as PLT, familiar naman tayo, alias lang siya. Kaya PLT kasi generally accepted yung alias na yun para sa pyplot. And dito, we have two lists for our real world data. We have days and temperature. So sa days, we have Monday hanggang Saturday. And yung sa temperatures is yung corresponding temperatures nila dun sa day. So, positional arguments to. Monday, 30, Tuesday, 31. So, gets nyo naman siguro yun. And next, to create the actual graph, eto na, dito na tayo gagamit ng plot function. So, yung plot function natin, ginagamit to para mag-draw ng line
and draw a line connecting the values in your data. So ito yung mismong function para doon sa line plot, yung plot. So tandaan nyo lang, madali lang yun. And sa loob ng open and close parentheses, dito naman natin pinapasa yung data natin and yung styling options natin as an argument. So ito yung example natin. Sana nasusundan nyo ako kasi pwede nyo i-copy and paste yung mga codes na nandito. And kusa na siyang gagana sa VS Code pag maayos yung pagkaka-copy nyo doon. Pero ito, explain ko siya. So sa loob ng open and close parentheses, yung days, lagi nating tatandaan, yan yung value para sa ating x-axis. So yung x-axis, tumatanggap lang siya ng mga labels or ng mga, basta hindi siya tumatanggap ng numeric values. Yung sa kasunod naman, y-axis, tinatanggap niya is mga numeric values. So strict yung plot pagdating doon. So since yung days ang nire-represent niya lang is strings, yung temperatures nire-represent niya in, so okay yan. So after nung x and y values, dito na tayo mag-a-add ng ating styling options. We have the color, indicate natin as blue. Ito yung marker na sinasabi ko, pwede natin baguhin. Ang choice ko is circle para mas ma-visualize nyo siya. Yung line style, ito naman yung style ng line pagdating doon sa plot kung gusto nyo putol-putol or diretso ng isang buo na diretso. Yung line width, kung gaano kakapal yung line, and yung label, kung ano yung nire-represent ng line na yon. Makikita niya, magagamit natin siya para sa legend. So, ayun. I think na-explain ko naman. Ito yung mga marker options natin. We have O, dot, S, asterisk, D. Ayan, makikita niyo naman yan. So, next. Ayan. Since nabuo na natin yung plot, kailangan naman natin maglagay ng context doon sa graph natin. So, to do that, syempre kailangan natin maglagay ng title, yung X label, and Y label, yung nakita natin sa figure kanina. So, unahin natin yung sa may title. Lagi natin i-call out yung alias kasi in-import natin nga yung pipeline as an alias. So, plt.title, open and close parenthesis lang rin. Pwede nyong lagyan lang siya ng label and wag na siya i-customize. Pero in this case, nag-add tayo ulit ng styling. Nilagyan lang natin ng font size is equal to 14. And ganun din sa X label, yung mismong label and font size. Sa Y label, yung temperature and yung font size. So marami pa kayong pwedeng i-add dyan. Pwede nyo baguhin yung color ng font. Kayo na bahala dun. It's something you need to explore. So next, ito yung tinutukoy ko kanina, yung PLT legend, yung nagpapaliwanag kung ano yung nire-represent ng line na yon. So yung PLT legend, ginagamit niya yung label na nilagay natin kanina para i-show kung ano yung nire-represent ng data na yon. And within the parameters of PLT legend, pwede natin siyang i-customize. Ito yung sinasabi ko. Kung saan natin siya gustong i-display na part ng plot, kung upper right, upper left, lower right, lower left. Kung saan mas maganda tingnan yung legend natin and hindi nakakarangan yung visuals ng data natin. And lastly, second to the last, yung plt.grid. So ito very optional. Yung purpose lang nito, again, para mas mabasa natin agad yung plot natin, kung saan siya nakapantay. Sa loob ng parameters ng plt.grid, ito-true lang natin siya para lumabas yung grid sa mismong plot. And lastly, to call the actual plot, very basic na function, plt.show and yung open and close parenthesis lang. So, sa dami kong sinabi, baka hindi nyo na-gets kasi wala yung visualization. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo. So, wait. Yan, wait lang. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, ito yung lahat ng diniscuss ko kanina. Nag-import tayo. Pagkatapos natin mag-import, dinefine natin yung real-world data natin, days and temperatures. And ito na yung mismong pag-create ng plot. Pinasa natin yung ating values and yung styling options. And dito nag-add tayo ng labels and some styling para lang sa font size.
And dito, yung grid, like I said, pwedeng true and pwedeng mag-add ng another customization. Yung color, ginawa natin gray para hindi masyadong visible. Yung legend, pwede natin i-call out lang or pwede natin magpasa ng styling option. Pero in this case, tanggalin natin yan. Yan. So, para mas makita nyo, i-run ko na siya. So, ayan. So, since ito yung pinili nating color blue yung line, and continuous yung line, ito yung makikita nating output para sa ating line plot. So, para lang mapakita ko sa inyo, palitan natin to. So, madali lang siya i-customize. Ayan, naging red na siya. So, kung makikita nyo, ito yung legend natin. Since nakakasagabal siya dun sa marker natin sa likod, pwede natin siyang i-move dito sa upper left. So, i-move lang natin siya. Ayan, imbes na upper right, gawin natin upper left. Ayan. So, makikita nyo, na-move na siya dito sa kaliwa. So, yun lang yung sa may line plot. Next, proceed tayo pagdating doon sa Oops. Oops, wait lang. Ayan. And now, let's proceed sa bar chart. So, nasa pangalawa na tayo. So, same lang din naman yung sa concept ng sa pag-install or paggamit ng bar chart. Pero yung bar chart, ginagamit natin, gumagamit siya ng rectangular bars para mag-represent ng data. Familiar naman siguro tayo doon. And best siya gamitin if nagkakaroon tayo ng comparison pagdating sa quantities, prices, categories, or sales. And ayun. So to create a bar chart, ganun pa rin. Matplotlib, install lang natin. And import natin yung matplotlib as PLT. And this time, gagamit tayo ng NumPy or NumPy para ma-customize natin yung, mas ma-customize pa natin yung plot natin. So, para sa ticks, this is very optional, pero since topic natin siya, isasama natin siya. So, again, we have two lists of real-world data. We have months and sales. Months and sales. May kita nyo yan dito sa gilid, January hanggang June, and yung corresponding sales. And apologies in advance. I think baka mag-extend tayo for another 10 minutes since may dalawa pa. Pero I'll try my best para bilisan para sa inyo without sacrificing the knowledge na makukuha nyo. So, again, kung yung sa line plot, kung magamit tayo ng plot function, dito naman gagamit tayo ng bar function. So, same concept. Sa loob ng parentheses, dito natin lalagay yung x and y values. And kasunod nun is yung styling options. So, ayan, ito yung best practice. X values for categories and yung y values for numerical values like sales. So, dito sa case ng bar na ginawa ko, pinasa natin yung months and sales and kinostomize lang natin yung bar to color green. So, automatic na ano ng matplotlib yon. So, note, if you reverse the argument, either magka-crash yung mismong graph or hindi siya magra-run at all. Pero if you want ay horizontal bars, ito lang yung gagawin nyo. Instead of plt.bar, dadagdagan nyo lang ng h sa dulo para maging horizontal. And doon, pwede nyo na pagpalitin yung x and y values kasi horizontal naman na siya. So, ito naman, to keep the axis within the range, gumagamit tayo ng plt.y-limit. So, ang ginagawa lang nito, yung sa y-axis natin, yung vertical, nililimit na lang yung values na pwede mag-show doon. In this case, starting natin is 0 hanggang 21,000. So, yun lang yung limit. Hindi na siya susobra or lalagpas pa doon. And if we want to customize our ticks manually, pwede naman natin, dito na natin magagamit yung NumPy na meron tayo. So, yung np.arrange, ito yung 0 within the parameters nun. 0, starting value, 25,000 yung limit, and yung incrementation niya sa y-ticks is 2,500. So, ang mangyayari niyan, 0, 2,500, 5,000, and 7,500. Ganun siya if we want to customize. Kailangan natin gamitin yung NumPy. Pero,
again, optional siya kasi kusa namang ginagawa yun ng Matplotlib para sa atin. Para pagka-share. Pero kung gusto niyo lang i-customize, yan, option yan. So, again, pag tapos na tayo dun sa mismong bar, gagawa na tayo ng context or labels para sa ating chart. Again, we have plt.title, yung title ng ating plot, and little customization, yung font size. Sa X label, we have the month, and yung little customization, font size. As well sa Y label, yung sales and yung font size. So, parang paulit-ulit lang, pero nagbabago lang yung concept pagdating dun sa mismong visualization na ginagamit natin. And dito, may very optional lang tayo na inad para makita natin yung exact price sa taas ng bar. Gumamit tayo dito ng for loop function and yung plt.text. So dito, first kinall out natin yung months and yung number ng months along with sales para kusa siyang pumantay doon sa bar. And ito namang plus 200, it talks about pixel lang, kung gaano siya kataas above the bar. Kasi pag di natin nilagay, didikit yung text doon sa taas ng bar as in dikit na dikit. And ito, for print na lang to, yung sales.i. And yung han natin, sinasabi lang nito kung saan natin gustong i-display yung text na yon. Whether sa right ba ng bar, sa gitna ba ng bar, yun lang siya. So, customizable. Yung font size natin, nilawa lang natin 9 kasi di naman siya kailangan na sobrang laki. And, ayan, the PLT text function is used to add text at specific location on your plot. So, ayan lang siya. Ito yung syntax niya. X, Y, yung styling options, and yung string. Ayan, makikita nyo naman siya dito. Pero mas papakita ko sa inyo mamaya. And again, to show the actual graph, gagamitin lang natin palagi yung .show function. So, wag natin kakalimutan yung plt.show. And dito, nag-add ako ng .type layout. Yung type layout naman, function siya within that library or module na automatically niyang ina-adjust yung spacings natin sa plot para kusang mag-arrange and hindi siya makalat, walang overlapping, etc. etc. So, very useful siya pagdating sa plotting. So, ayan. Since tapos na tayo sa bar graph, papakita ko naman yung ating example pagdating dyan. Ayan. So, ito yung diniscuss ko kanina. Nag-import tayo. Dineclare natin yung real world data natin. Yung bar natin, ginawa kong horizontal this time. And, sige, run muna natin siya as default. Ayan, makikita natin horizontal yung bar natin and pinagpalit natin. Yung y-axis, ginawa nating tumatanggap siya ng strings or characters instead of numerical values lang kasi horizontal naman na siya. So, again, pwede natin i-apply dito yung legend if we want to, pero since pare-parehas lang naman, hindi na natin siya nilagay. And kung mapapansin nyo dito, yung text natin sa month, 0255,700, pwede natin siyang palitan. So, ayan. Ayan. Oops. Naka-horizontal pa pala yung bar. So, ayan. Since kinustomize na natin siya, sa sobrang laki nung nilagay nating value, hindi na nagkasya yung 25,000. So, automatic lang siyang ina-adjust nung dahil dun sa type layout na ginamit natin. Pero again, that's very optional. Pinakita ko lang paano natin gagamitin yung NumPy. And dito naman, yung isa naman natin, yung plt.y-axis limit. Ayan. So yung kanina, 0 to 24,000 yung makikita nyo dito sa y-axis. Ngayon, dinefault natin siya ng 21. And ang makikita lang natin dito is 20. Kasi hindi na siya sakto. Pero if i-adjust pa natin, gagawin natin 22. Makikita na natin yan. Ayan. So, hindi pa din siya nakikita. Wait.
Gawin natin 25. Yan. So, ayan. Since hindi na talaga siya kasya dun sa ating plot, kusa talagang ina-adjust ng tight layout, kung makikita nyo, yung value na nilagay natin doon is mag-increment lang siya by 2,500. Pero since hindi kasya sa ating plot, dahil sa tight layout, in-adjust niya ng by 5,000. So, I think naintindihan nyo naman yon. So, that's na. Now, papakita ko naman yung nag-show yung mismong value dun sa top ng bar. Ayan. Baka hinahanap nyo kasi kanina ko pa binanggit yan. So, eto. Ayan, kung makikita nyo, sa taas ng bar, makikita natin yung specific value and hindi natin huhulaan based sa ticks and sa taas ng bar. So, very useful siya for fast visualization. Hindi natin huhulaan kung ano yung mismong exact amount. So, yun lang pagdating sa bar. Now, let's move on sa ating next topic. We have scatter plots. So, a scatter plot uses dots to show the relationship between two numerical variables. So, pinapakita dito yung two numerical variables na pwede natin ipag-compare and i-visualize yung correlations nila katulad ng our studies versus exam score. So, yun yung example natin. So, again, install lang natin yung matplotlib using this command. Ini-import natin yung pyplot as PLT as well as yung numpy as NP. So, ito yung data natin, our studies and exam scores. So, ayan, makikita nyo. Naka-positional arguments naman yan palagi para ma-compare natin ng mas maayos. And sa scatter, ay kung mapapansin nyo kanina, plot, bar or bar H, ngayon nasa scatter na tayo kasi scatter plot na yung ginagamit natin. Pero same concept, sa loob ng parameters ng scatter, ipapasa natin yung variables natin na nag-hold ng data. And after nun, next is yung styling na. So ayan, color black, yung marker natin for the markers is yung bilog lang. Bilog lang para basic lang. And para mas mabasa natin yung y-axis ng mas mabuti, gumamit ulit tayo ng numpy, yung arrange. Ang ginawa natin is yung starting value is 40 hanggang 100. And yung incrementation niya sa y-axis is by 10. So, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, sana nagigets nyo yun kasi tinuro yun ito. Yung start, stop, and yung di ko alam anong tinawag niya. Basta yan yung incrementation. Set. Ayan. And again, pag nabuo na natin yung mismong scatter plot, huwag natin kakalimutan mag-add ng title and yung label. So, plt.title, yung mismong title sa loob ng parameters, and styling option na font size kung anong gusto nyo i-add. Ganun din sa X label and sa Y label. Very basic yan. I think since paulit-ulit na redundant, alam niyo na siguro yan. And dito, pinasok natin yung plt.grid para mas ma-visualize natin kung saan tatama yung scatter, yung mismo tuldok doon sa plot natin. Since nakakatulong nga yung grid lines para ma-locate kung saan mismo yon. And again, gumamit tayo dito ng tight layout para kung saan na niyang i-adjust. And the PLT show para to show the actual plot. Ayan. And kung inisip nyo, yung tight layout, predefined function na siya within the matplotlib library. So, automatic niya na i-adjust yung labels, titles, etc. So, to show you, ayan. Para mapakita ko sa inyo, ayan, para mapakita ko sa inyo na mas mabuti, i-run muna natin itong code. Pero papakita ko muna sa inyo yung mga diniscuss ko. Nag-import tayo, ito yung data natin, ito yung mismong pag-setup ng mismong scatter na plot, yung X and Y variable values, styling option, yung color. Tanggalin muna natin yan. Yan. And yung titles, labels, yung grid, and yung mismong pag-show ng plot. So, ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, kalat siya. And nakapantay yung mismong marker natin sa grid lines. Yun yung purpose ng grid lines para mas maintindihan natin.
So kung makita nyo dito sa y-axis natin, we have 50, 60, 70, 80, 90. So if hindi ka masaya dyan, pwede natin i-customize yan using yung PLT white text. Kasi using that white text tsaka yung numpy ni Ton na tinuro kanina, pwede nating i-customize yung Y labels. Ayan, makikita nyo medyo mas maayos na siya. Nag-start na siya sa 40 and may space na siya dito sa baba. And kung gusto mo may space din sa above ng 90, pwede nating i-add to sa dulo. Imbes na 100, gawin natin 120 para mas... Ayan. So, ayan. Since hindi niya pinapakita ng buo, limit lang yon. Ayan, mas mabuti na yung visualizations natin. So, pwede nyo i-explore kung anong markers gusto nyo gamitin. Pero magpapakita pa ako sa inyo ng isa. Siguro asterisk na lang. Ayan. Kung ano lang yung trip nyong markers, ayan, nagkaroon tayo ng stars. Ayan. So, kung hinahanap nyo yung label, ay yung legend, papakita natin siya mamaya. Mag-proceed muna tayo dun sa ating last plot. Ayan. So, lastly, we have histogram. Ito medyo complicated siya, pero pag naintindihan nyo, maintindihan nyo talaga. So, yung histogram is used to show the distribution of data. And gumagamit tayo dito ng bins para i-groups yung mga data na yun, kung gaano kadaming values yung nagpo-fall within that range. And dito sa napili kong example, age distribution yung ginawa ko. Yung pinili kong values. So, again, nag-install tayo ng Matplotlib. In-import natin siya as PLT. And dito sa student ages, makikita natin, ito yung values natin. Very masakit sa mata kasi 18, 19, 18, 20, 21. So, dito natin magiging useful yung histogram. So, para naman gumawa ng mismong histogram na chart, kukuha lang natin yung his function. And again, sa loob ng parameters nun, ipapasa natin yung x and y values along with the bins. Ito yung unique sa kanya, may bins siya. Sa bins, dinidefine lang natin dito yung ranges ng age na meron tayo sa data. Kung babalikan natin, ang pinakabata dito sa age, pinakabata natin dito sa ages is 18. Pero nag-add tayo ng 17 kasi dapat mag-fall. Kasi may mga values na magpo-fall between 17 and 18. So, hanggang 24 lang rin yung dulo kasi ang pinakamataas na student age natin is 23. So, mas maintindihan nyo siya pag na-visualize na natin. So, ayan. Nagpasa tayo ng customization sa ating plot. Yung color, sinet natin ng sky blue. And yung edge color, sinet natin as black para mas malinaw. So, ayan, maintindihan nyo naman yan. So, again, pag nagawa na natin yung ating actual plot, mag-add na tayo dito ulit ng title and ng label. So here, ang title natin is Distribution of Students' Ages, font size 14. Sa X label, yung age natin to sa baba. And yung Y label naman sa number of students sa kaliwa, yung sa Y-axis. So, it's something naman sa grid lines. Kung ayaw natin na pa-cross-cross yung grid lines, pwede nating iset yung grids as Y-axis. Ibig sabihin, yung grid lines, imbis na pa-cross-cross or pa ganun-ganun, ano na lang siya, patayo na lang siya kasi Y lang. Y lang yung inon natin na grid. Yung vertical lang. So lastly, gagamit ulit tayo ng tight layout and yung plt.show para ipakita yung mismo nating plot. So ayan, para mas maintindihan nyo lahat ng sinabi ko, papakita ko na sa inyo. So, again, nag-import tayo. Ito yung data natin. And ito naman yung mismong histogram natin. Yung student age, pinasa lang natin. And yung bins. And yung title, yung label, yung grid axis. So, to show you, ayan. So, kung hindi nyo naiintindihan, ang ibig sabihin lang nito, sa 18 to 19 years old, ang nag-fall between that age is 5 people. 5 people. Sa 19 to 20, we have 6 students. So ganun yung pagka-histogram para
makita mo lang kung paano properly na-distribute yung data. So, ayan, sa visualization na to, makikita natin na, karamihan pala ng students ko nasa age between 20 and 21. Ayan, makikita niya sa pinagitna yung pinakamalaki. So, ganun yung purpose niya. Para hindi mo na isa-isa yung bibilangin na, 7 yung 20 to 21. So, ayan, yan yung power ng visualization using histogram. So, with that, now we will proceed sa ating question and answer. So, madali lang naman to, lahat nasa discussion ko naman. So, again, gagamitin natin yung mahiwagang duckling. And off we go. Sana nandyan pa kayo kasi pag wala kayo, yari kayo. Si Mary. Ayun, si Pineda. Jana Pineda. So, ang question ko sa iyo is, what are the plots we've discussed? So, 4 yun. Audible ba ako? Yes, audible. Line plot, bar plot, scatter plot, and histogram. Ayun, thank you, tama. Thank you. May merit ka dahil dyan. And next, magre-raise ulit tayo for the next question. Palong-palo naman yung isa dyan. Ayan, we have kakulitan. Since nakasagot ka na, pahinga ka muna. Hindi. Ay, hindi siya nakasagot. Ay, since hindi ka pa pala nakascore kanina, sige. You answer this question para may chance ka ulit. Sorry. So, ito yung next question. What do you call the symbols for the individual data points? Sige, hanapin mo muna sa PP. Hello? Ayan, sige. Hello? Hello, my God. Sige, bumabagyo pero sige. Dinig ba? Ano ulit? Dinig? Hello? Pwede mong i-type na lang para alam namin kung tama o mali yung sagot mo. Sige, makikita naman namin. Kailangan ba lahat? Or, Ano daw? hello? Sige, antayin natin yung sagot mo. Hindi kasi malinaw yung mic mo eh. Nasend din na ba yung sagot niya? If not, if hindi mo masasagot, you can call a friend and that friend will decide kung bibigay niya pa rin sa'yo yung point. Okay, I see you typing. Sige, maigsi lang yun. One word lang yun. You got this. Nag-loading ba sa inyo yung type niya? Nag-typing pa din siya. Ano yung tawag doon sa sagot mo? Ano yung tawag? Hindi yung mismong shades. Ano yung tawag doon? Okay. Ayan. Finally, you got the correct answer. Thank you. So that's what we call markers. So, meron pa ba tong next question? I think we have one. Yeah. So again, last racing. Open yung mouth ko. Ayan. Off we go. Ten-ten-en-en. We have the alien here. Oops. That's an alien. Tapos na po siya. Yan. Again. Another one. Ayan. Give chance to others, guys, kasi lahat naman tayo mahal ng Diyos. Ayan. We have Bautista. Nakapagsagot na ba si Bautista? Hindi pa. So, ayun. Matthew, ito yung tanong para sa'yo. Ayan.
what plot is best used for visualizing correlations or patterns? Line chart. Ano yung sagot? Line chart. That's a wrong answer. So we will give chance to others. You can call a friend, and that friend will decide again kung sa'yo pa rin yung point or kukunin niya. So please call a friend. Call a friend ko po si JM Managbanag po. Ayun, Sir JM, please open your mic. Yes. Sige, one more. Ikaw. Medyo mahina pero sige. Nagsalita ba siya? Hindi ko siya narinig eh. Ikaw. Ayan, Hello? sige. Ano sagot mo? Wala. Sige, sabi mo yung sagot mo. Ay, kala ko sasalita. Greg ka. Medyo lagining ka pero pwede mong i-type na lang sa ano. May mag-i-steal oh. Okay, since medyo lag ka eh. ba? Ayun, okay. That's a nice answer. Tama. Okay, thank you. So, for the last question. Ay, tatanong ko pala, i-share mo ba pa rin kay Matthew yung score na yon or aangkinin mo na lang bilang isang tunay na kaibigan? Share na kami. Ano, hati kayo? Oh, sige. Nice! Very good decision. So, last phrasing ng duck. We have also last question. Ayan. Ten! Ops, tapos na si Gulles. Tama na po. Last na po. Ayun, si Corpus. Tapos na rin ba si Corpus? Ayun. So, ang question ko sa'yo, wala siya sa PPT. Ang tanong ko, ano yung tawag dun sa makikita natin sa plot na nag-describe kung anong data yung nire-represent ng line? Again, ano yung tawag doon sa label na makikita mo sa plot na nagde-describe kung anong data yung nire-represent ng line? Ito yung pwede mong i-customize kung upper right, upper left, lower right, lower left. Okay, I will count you. 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I see you typing. No, that's a wrong answer. You may call a friend. Kahit sino. Ay, no. Bigyan natin ng chance si Pearl kasi kanina pa siya nag-hands up. Sige, Pearl. Ano yung answer na sa tingin mo ay tama? Dinidescribe niya lang. Yun ba yung dot bar H na keyword? No. One more. Again, yung question, ano yung makikita mo sa plot na nagdi-describe kung ano yung data na nire-represent ng line? Ayan, nakita ko na yung sagot ni Precious dahil tapos ka na, pagbibigyan kita. Okay, tama. Legend yung tawag doon again. So, that's the end of our presentation. So if you have any questions, feel free to ask any questions. Before kayo magtanong, I would like to encourage everyone na it's nice to know yung NumPy versus list, etc. Yung Matplotlib style sheets and yung CSV. It's something na maganda i-explore. And ito yung references namin sa aming presentation. And any questions po? Okay po, Sir J. Kim, what's your question?
Yung magiging activity po, pwede po mabigay po kung ano yung level of difficulty. I think actually, kung nakinig ka sa lahat ng lesson, madali lang talaga siya. Madali lang siya. So, open notes naman po siya. So, madali lang, promise. So, any questions pa po? Okay, that means none. Kung wala na po kayong tanong, gusto ko lang po i-showcase saglit yung aming mini project. So, eto po, kung makikita nyo sa screen nyo, oops. Kung makikita nyo sa screen nyo, ito po yung tinatawag natin na notebook. Ito yung tinatawag natin na notebook and extension siya within the VS Code. So, ginagamit natin to using the extension called Jupyter. So, i-install nyo lang siya dito sa extensions, yung Jupyter na yon. And kung tatanungin nyo, ano yung purpose ng notebook? So, dito sa notebook, ang pinaka-purpose niya is organize and better visualizations, and pwede mong i-run yung specific block of code mo independently, or pwede mo rin siyang i-run as a whole. So dito makikita nyo, ito yung tinatawag nating markdown, para siyang label or title within our code. Tinawag siyang notebook kasi organized siya and pwede mo siyang i-drop down and i-open and close, I mean. So ayan, ito yung tinatawag nating markdown. Ito yung mismo lagayan ng ating code. And kung makikita nyo, if we scroll down, organized siya. So better siya for organization and visualizing ng ating data. So, eto naman. So, pag nirun natin to, instead na sa terminal magra-run, makikita natin dito na magra-run na siya mismo dito sa notebook. And makikita natin yun dito sa pinakababa. Ayan. So instead na sa terminal, makikita nyo dito sa actual notebook na mas organized siya, mas maiintindihan nyo siya, and hindi nyo na kailangan antayin yung loading ng mismong terminal. So again, that's the whole. So again, hindi lang yun yung kayang gawin ng notebook. Pwede rin, marami siyang functionalities. Pwede ka dito mag-show ng plot. Ayan, pwede ka mag-show ng plot dyan. Kung i-customize mo and i-run mo lang yung specific line of code, kunwari itong color na pink, papalitan natin ng red. Ayan. Pwede mo, ipipindutin mo lang itong run, i-execute niya yung specific block of code na yun. And mag-update instantly yung ating actual graph dito sa baba. So, napakagandang extension nito para sa mga nag-visualize ng data kasi makikita natin sila agad. So, ito. Makikita natin yung visualizations, yung mga charts, bar graphs, and ito naman yung line plot natin. Ito yung scatter plot. Ayan, makikita nyo siya dito lahat. So, pinag-iwahiwalay namin pero at the same time magkakasama. Ang galing, di ba? Hindi na iba-iba ng file. So, dito naman, gumamit kami dito ng library na widget kung saan yung scatter plot natin, pwede na, magkakaroon tayo dito ng drop down sa ating, ayan, magkakaroon tayo dito ng drop down para makita natin specifically kung ano yung gusto nating hanapin. Ayan. Math, we have reading, writing, and average. So, very good extension siya kung kailangan mo ng fast visualization sa data mo. So, overall, yun lang yung mini project namin. It's something na very useful sa data visualization. And I think na-apply dito lahat ng topic namin. So, with that being said, I am ending our presentation here. And I thank everyone for listening, and we will start our lunch break from 12 to 1. I'm sorry dun sa naging extensions natin. I apologize, pero I hope you understand yung mga naging lesson namin, and ayan, we can have our lunch na. Thank you everyone.
Please come back at 1 p.m. po pala for the activity na ibibigay namin. So, pwede nyo i-take yung time na to para mag-lunch and mag-review at the same time. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.